Magandang araw mga kabahagi. Welcome po dito sa ating programang Pamumuno 2025 kung saan ating pong hinihimay ang mga adhikain at plataporma ng mga tumatakbo ngayong halalan. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At siyempre po, kabahagi ng lahat, Ben Paipon po para sa ating Pamumuno 2025. Yes, and of course, batiin natin ang mga kabahagi natin sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, dito sa Pilipinas, yung mga nakatutok po sa atin sa pamamagitan ng mga provincial stations, we have DCTC Tarlac, DZLT Lucena, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DYRB Cebu, DYRM Dumaguete, DYRL Bacolod, DXOW Davao, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and sa mga kabahagi natin sa Cagayan de Oro na nakatutok sa DXCO. Hello po sa inyong lahat. At syempre po mga kabahagi, magandang araw din po ang pahatid namin sa inyong lahat na nanonood at nakikinig po sa ating Facebook and YouTube. Yes. Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-like and mag-share. Iyon ha. At kung may mga tanong, lalong-lalo na sa ating guest for today, mangyari po na ipahatid sa amin sa pamagitan ng Facebook habang sila no, nagbibigay no ng kanilang mga sariling comment or sa loobin sa ating topic for today. Okay, ngayon pong araw na ito ay maswerte tayo, makakasama natin sa ating alternative communication. Ang itatampok natin ngayong araw para sa tumatakbo po bilang senador, Tata Ben. Ano? Siya po ay graduate ng BS Economics sa UP Diliman. That was 1978. At nagsilbi pong executive officer ng Gabriela National Office since 1987 hanggang 1989. Naging miyembro po ng Executive Committee and Regional Coordinator for Asia Women's International Democratic Federation. That was 2001 to 2002. Nagsilbi din po siyang chairperson ng International Women's Alliance noong pong 2011 to 2015. Isang Filipino politician and activist. Kilalang-kilala po ito pagdating sa pagbabantay sa mga karapatan ng ating mga kababayan. Lead convener ng National Anti-Poverty Commission, and ngayon nga po ay tumatakbo bilang senador sa ilalim po ng Makabayan Coalition. Let us welcome dito po sa ating programa, Ma'am Lisa Masa. Hello, Ma'am. Magandang araw, Sir Ben at Ma'am Met. Met na lang po. Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. And again, we welcome you dito sa ating Pamumuno 2025 para may-explain po ninyo, may-paliwanag po ninyo mga adhikain ng, well, of course, Makabayan Bloc. And kayo po mismo personally as a candidate for Senator this coming May 12, 2025. Have you gone all over the Philippines already? Naikot nyo na ba pati yung mga liblib na lugar? Oh. Ay, opo, umikot na po tayo from Luzon to Visayas to Mindanao. Pero syempre, ang atin po talagang inikutan ay yung mga liblib na lugar, yung mga hindi usually naaabot ng mga kandidato. Kasi nandito po yung mga kababayan natin na ngayon lang ang marami nga kanila sinasabi, oy, ngayon lang kami binisita ng takbo sa Senado. Opo. Ito yung mga magsasaka, ito yung mga indigenous peoples, talagang pinuntahan po namin doon sa kanila mismong komunidad. Yeah. At tuwan-tuwa naman sila kasi parang ang sabi nila, nako, parang ngayon lang tayo napapansin. At po sa Makabayan, kami po kasi talaga, lahat kami umikot at sabi nila, nako, yung Makabayan pala talagang bumababa kung saan kami natin. Kaya kami naman po natutuwa kasi doon po sa pagbaba namin talagang nakipagtalastasan kami sa kanila, inaalam ang sitwasyon nila
kasi ito rin po ang palaman ng aming plataforma. So, Importante po talaga sa amin yung makipagtalastasan sa kanila. so ano Oo, po ang oo. pakiramdam ninyo, Ma'am Lisa, sa pakikipagtalamitam ninyo sa mga kababayan po Ano natin? ba ang usual na concern Oo. nila? Ayan. Alam mo, ang concern po talaga nila kahirapan. Yan po talaga lahat halos ng mapuntahan namin, sinasabi nila ang hirap ng buhay ngayon. Lalo pa yung ating bigas na pang-araw-araw na kinukonsumo natin ay Oo. napakamahal. Yes. Alam nyo, diba, sabi 20 raw, 20 pesos daw, pero ngayon ay 65, Mm-mm. 67, 68. May iba pang liblib na lugar, 70 pesos. So, ito po yung talagang ito po yung talagang kanilang Dinadaing. dinadaing nila yung taas ng presyo ng mga bilihin. At siyempre, yung kawalan ng kita, mababang sahod. Mm. So, ito po, pang-ekonomiya, kumbaga yung malapit sa sikmura, ito po yung kanilang talagang dinudulog nila, paano kaya maiibsan itong hirap. Tapos yung, lalo na sa liblib na pook, yung kahirapan ng serbisyong pangkalusugan, yung edukasyon, yung mga school buildings, kasi kailangan pa talagang tumawid ng malayo para makapasok ang ating mga bata. So ito po yung mga problema, yung kawalan ng sapat na school buildings, no? Yes. So ito ang mga problema ng ating mga kababayan sa ngayon na ito naman ay ina-address doon sa aming plataforma, no? Na halimbawa yung kagyat na ginhawa, ito yung isa sa plataforma namin, yung pagtataas ng sahod ng ating mga manggagawa, 1,200 daily minimum wage across the board. Tanggalin na po yung pag-iiba-iba ng sahod, ano, kaya yung ating regional wage board, hindi na po ito kailangan. Nakita po namin ang ating mga kababayan, mga miyembro po ng mga concerned citizens na humihingi po ng dagdag na sahod. And the only answer of the President is pag-aralan pa rin po natin. Pag-aralan pa rin po natin, hindi pa po siya desidido kung tataasan po ang sweldo ng mga manggagawa po natin. But this has already been decided by the Congress. Kongreso, ibig sabihin, the House of Representatives, 200 na po sa kanila eh. Okay na yun eh. Ang Senado Sa po, Senate, mas 100, okay na rin po sa kanila. Mag-usap na lamang po sana ng dalawa. 150, gumit na ho. Okay, meron na po tayong, meron na tayong wage increase. But I don't see any one good reason why even the President at this point in time ay hindi po makapagdesisyon at ang sinasabi niyo, aapektuhan ang ating ekonomiya. Yun. Nako po. Sus Maria Josep, Ma'am Lisa, ano po sa tingin ninyo? Ano ba ito? Tama po. Talagang meron ng mga panukalang pagtataas. Kahit sabihin natin hindi pa umabot yun doon sa 1,200. Yes. Mga manggagawa. Pero syempre, ma-appreciate natin ang anumang pagtataas. Dahil ito naman ay produkto rin ng pakikipaglaban ng ating mga manggagawa. At nakakalungkot na hanggang sa ngayon, hindi pa makapagdesisyon. Samantalang andyan na nga yung sinasabi ng Kongreso na magtaas. Alam nyo, actually kung magtaas man yan kahit 200, parang nai-erode din yan nung pagtaas naman ng mga presyo ng bilihin, hindi ba? Oo. Kaya kahit papaano sana ay kumbaga habang tumatagal lalong kumikipot, bumababa yung purchasing power of our peso. Pero syempre, may may tulong na rin ang anumang pagtataas. Kaya nga ang magiit na panawagan ng mga manggagawa ngayon na. Ano pa nga ba ang pag-aatubili? At yun namang sinasabi ng mga kapitalista na raw babagsak ang ekonomiya, yung ganito, ganoon. Pero sa totoo lang po, ang mataas na na gastos ng ating mga kapitalista ay yung actually bayad nila doon sa utilities, doon sa energy, 'di ba? Doon sa power at saka doon sa renta. 'Di ba? Sa totoo lang yung sahod kumbaga mas mababang component 'yon na mataas, no, in terms of cost of production. Ang malaki talaga na binabayaran ng mga kapitalista ay yung power, kuryente at saka yung renta ng kanilang factory, tirahan. Okay. Lupa, 'di ba? Na tinitirikan ng mga factories nila. So ito yung kinakailangan pag tumaas din ang sahod ng ating mga manggagawa, di syempre ang purchasing power ng ating mamamayan tataas din, di ba?
magiging masigla ang ating ekonomiya. No? Pero ang problema po, ang gusto ng mga kapitalista lang, sila lang ang kumikita pagdating naman sa ating manggagawa. Which brings us to the point, Ma'am Lisa, nakikita na po natin that the President cannot really decide for and in behalf of the Filipino people, lalo na yung mga mahirap. Ang desisyon ng Pangulong Marcos desisyon po ng mga kapitalista. Opo, tama. Mga Which brings me to the point sa question po natin ngayon, Ma'am Lisa, kayo po na nasa Makabayan Block. Meron po tayong meron pong deregulation law, meron tayong privatization law and so on and so forth. Nagbibigay po ito ng tanging control sa mga kapitalista ng ating gobyerno. Wala na tayong pakialam sa presyo ng langis. Wala na tayong pakialam sa presyo ng Meralco kung magtataas po, hindi. And so on and so forth. Ano ang nakikita ng Makabayan Block na gagawin kung kayo po ay maluklok dyan po sa Senado nitong May 12, 2025? Ang tingin po namin, basically, dapat po ibasura na itong neoliberalization policy. Ito pong deregulation, privatization, at saka liberalization ay nasa ilalim ng balangkas ng neoliberal economic policies. Nakakatawa po na yung mga kapitalistang bansa, kung ating sinusubaybayan yung balita, lalo na international news, yung mga kapitalistang bansa, unang-una na ang Estados Unidos. Ang mga bansa sa Eastern and Western Europe, yung ding nandito, Japan, Australia, sila pong lahat protectionist na. Tunguhin ng kanilang economic policies, which means they are really protecting their own. Yes. Nila yung mga tariff walls nila. Dinadagdagan yung tariff na ibabayad nung mga pumapasok na imported goods sa kanila. Pero tayo pa na maliit. Mahirap. Napaka mapagbigay natin. 50% na lamang po. At bukas na bukas. Yes. Doon sa pagpasok ng dayuhan. Na pagsamantalahan yung ating likas yaman at ganun din yung ating murang lakas pagawa. Yan, oo. Ito ang isang dapat tutukan. Ito pong neoliberal economic policies ay napatunayan na hindi magpapaunlad sa ating ekonomiya. Kaya mas kailangan ngayon ang regulasyon, mas kailangan ngayon na proteksyonan ang ating likas yaman, proteksyonan ang ating mga manggagawa, proteksyonan ang ating ekonomiya. Okay. Kaya halimbawa, sa halip po na bigas, diba? Sa halip na nakadepende tayo sa rice importation, at saka itong, diba, doon sa under the rice tariffication law, ibinaba ang tariff sa bigas. So, kaya ang nangyari, nawalan ng proteksyon ng ating mga magsasaka. Tapos nakadepende pa tayo sa imported na bigas. Opo, hindi mapababa dahil hindi natin binibigyan ng subsidyo ang ating mga sariling magsasaka. Para mapaunlad ang ating pong sakahan. Ayun. So, yan po yung mga tututukan ninyo. Ha? Yes, opo. Oo, ayan. Sige. Pagbubuo po niyan, pagdating sa agrikultura, ang amin po talagang isinusulong ay yung tunay na reforma sa lupa. Yes. Ang sabihin niyan, yung pagpapaunlad na ang ating agricultural sector. Yeah. Agricultural production, once and for all, let us give our land to the tillers, but not just, give them land, but give them also support. Tama. Subsidies para doon sa kanilang mga tanim, doon sa kanilang fertilizer, doon sa lahat ng pangangailangan ng kanilang sakahan, yung tools para ma-modernize ang kanilang mga sakahan. Kailangan po ng suporta ng ating agrikultura para rin sa ating food sovereignty at para rin doon sa umangat ang kita ng ating mga magsasaka. Ayun. Okay, sige. Mamaya tatanungin natin si Ma'am Lisa regarding dito sa mga buwis na sinisingil na dagdag pahirap sa maraming mga kababayan. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, muli pong nagbabalik ang ating programang Pamumuno 2025 at para sa mga late tuners natin, ang kasama natin ngayong araw na ito at tinatampok para po tumatakbo bilang senador ay si Ma'am Lisa Masa. Okay, tatabet, balikan natin yun lang nabitin ko tungkol dun sa... May tatanong lang ako. Sure, go ahead. Maikli lang ito. Opo, sige Ma'am Lisa,
6 na araw na lamang po, election na. Malapit na. Hindi po ba kayo kinakabahan? Actually, hindi naman po. Kasi tayo naman, kumbaga, tumakbo na rin tayo. This is my second run. Yes. Oo nga. Since 2001, tayo naman po ay tumakbo na rin. Una, sa ilalim ng bayan muna. And then from 2004 to 2010, representante naman tayo ng Gabriela Women's Party. So medyo sanay na tayo sa kampanyahan. Ang atin lamang siyempre laging agam-agam. Alam natin kung ano nangyari. Alam natin na ang atin pong politika at ang ating kampanyahan ay traditional pa rin na politika ang namamayani. Yun. Alam natin, yung iba, ang lalaki talaga ng pera. No? Millions, maka hundreds of millions ang pera po nila. Pangkampanya pa lang, ano? Gagastusin. Oo, may bilyon na, di ba? May mga bilyon na ang nagastos. Kampanya pa lang. Mga unang linggo pa lang ng kampanya. Sinong nagsasabing mahirap ang Pilipino, ma'am? Kayang gastusin na 1 billion. parang taong bayan lang yata ang mahirap eh. Correct. Pero yung mga talagang mayayaman kandidato, no? Pero ito, yung mga political dynasties. That's correct. Yes. So, ma'am, ito, kayo po ay hindi maiaalis na once ay na-associate, no, sa Duterte administration. That was 2016. Yes. Oo. Ano sa tingin niyo, hindi ba ito makakaapekto since ngayon mainit ang sigalot sa pagitan po ng nakalipas na administrasyon at ang kasalukuyan natin? Opo, unang-una ako po ay isa sa pumirma doon sa second impeachment complaints. So, complainant po tayo para sa impeachment ni Vice President VP Sara. Opo. Yung pong 2016 na kung saan tinanggap ko ang offer ni dating Presidente Duterte para maging lead convener ng National Anti-Poverty Commission at maging and also because of that I was a member of the cabinet nung nanunungkulan si dating Presidente Duterte ay bunga ng aking honest na kagustuhan na makapaglingkod sa lahat ng larangan kung saan ako hamunin para magsilbi. Kaya tayo po ay naging kongresista. Tayo naman po nung binigyan ng ganyang posisyon, lalo na ito ay National Anti-Poverty Commission. Kaya tingin ko po na malaki ang maiaambag ko, lalong-lalo na sa pagbibigay ng framework doon sa kung paano titingnan ang kahirapan at saka ano ba ang solusyon. No? Kasi yung pong aking ahensya, ditong NAPSI, ay dapat ay advisory body ng Pangulo, na under kami sa Office of the President, advisory body, kaugnay ng kung paano mabawawakasan ang kahirapan. At ako po, naggumawa talagang tayo, nagkaroon ng Anti-Poverty Summit, gumawa tayo ng Compendium of Policies na pinablish din natin. Ang title po niyan, Reforming Anti-Poverty Policies in the Philippines. No? Kaya doon po nakita natin, ito po, naging critic na po ako ng neoliberal policies. Po, kung ito ang polisiya, hindi mabawakasan ng kahirapan. So, sinabi na po natin yan. Yes po. At ganun din, yung sinabi natin na kailangan i-address din yung usapin ng politika. Kailangan talaga na magkaroon ng truly democratic form of governance. Kasi kung hindi, talaga namamayani yung decision lang ng ilan. At nakita naman natin ngayon, di ba? Na ganun na nga, na naging worse na yung problema natin sa political dynasty. But then again, also I resigned in 2018, and that is, that was also the very much well covered kung bakit, anong dahilan, kung ba't ako nag-resign. So, yung isa po dyan ay inihinto na ni Duterte yung peace talks. Kasi po, malaki po ang pag-asa ko doon sa peace talks. With the Communist Party of the Philippines, peace talks. Sumusulong na po between the National Democratic Front and the government of the Philippines. May peace talks kung saan pupunta na po doon sa socio-economic reforms. No, tapos na yung bakbakan sa human rights, no? And international humanitarian law, now papasok na doon. At doon, this is the very crucial part of the peace talks. I-discuss bakit ba may kahirapan, bakit may armed conflict, at dahil ito sa kahirapan, so i-address natin ito. And NAPSI being an advisory body, I said this is
the right time para isabihin, ano ba sanhin ng kahirapan? Paano ba I-address na po yan. Di ba? Yes, pangmatagalang kapayapaan. So, Pero hindi natuloy. I was in that mode, no? Oo. Makakatulong ako dito sa phase na ito. Pero ang nangyari, di po ba, na binabaan ako ng, after I submitted that compendium of policies as my suggestion, binabaan ako ng warrant of arrest. If you remember that. Over fabricated case. Yung may murder daw, etc. Of course, inilaban ko yan, nanalo po tayo, kinwash yung warrant of arrest. But I said, I cannot serve under this condition, di po ba? Correct. Kahit patuloy na ginigipit, kahit ikaw merong honest na gustong iambag, no? Yeah. Sa pag-gobyerno, sa ilalim ng executive department. But then also, nakita ko rin po na yung mga sinasabi ni Duterte na mga pagbabago, na mga pagtatanggal ng contractualisasyon, di po ba ang lakas ng boses niya tungkol dyan when he was campaigning, pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, lahat po ng pangako na ito, hindi kinalimutan Hindi natupad. So, and hindi lang yon, hindi natupad, kung hindi pinabalik nila yung old forces of corruption and repression, no? Ito pong mga cronies na pabalik, ito pong sila GMA na paupo ulit, mga Marcoses, mga so sabi ko, pagka ganito ang gobyerno, wala na tayong pagbabago na pwede pang asahan. Opo. Ma'am Lisa. Yes, alis na ako dito. Hindi na ito pakinabang. Balik tayo dito sa problema natin ngayon. Oo. Alam ko po na ang Makabayan Block ay 11 po kayo Opo. Tama? Kulang na lamang po ng isa. Isa na lang, tama po. 12 na dapat, But even then, sa tingin ko po, sapat na ho yun 12 to really run the Philippine Senate as it should be run. Basta maging today. solid, So, ang akin lamang po ngayon sa tingin po ba ninyo, kaya na natin itong at least majority in the Senate, ang laman po nito mga Makabayan Block na. Para maisulong po natin ang dapat isulong para sa kapakanan ng taong bayan. Let us do away with this, yung mga kapitalista, mga oligarko na namumuno na po sa atin Hindi po tayo uusad dito. Hindi talaga tayo uusad. Please tell us. Actually, tama po kayo. At yan din po ang sentimiento ng mga ordinaryong tao. Na nakausap namin yung pag-ikot namin, halos lahat sinasabi, naku, ayoko na nung dati. Naku, buti, tumakbo kayo para meron naman kaming mapapagpilian na alternative. Opo. Kami naman, tumataba ang puso namin pag narinig namin yan. Talagang tuwan-tuwa kami. And of course, kailangan i-translate ito sa boto, itong ganitong genuine sentiment ng ating mga taong bayan na ordinaryo. So yan, kailangan po nating trabahuhin talaga yan. Lalo na kailangan nating bantayan ang boto. Di po ba? Kasi alam natin kung paano rin mamanipulate talaga yung resulta ng eleksyon. Pero ang tanong nga, Ma'am Lisa, paano nyo mababantayan ang boto ngayong diretso sa makina? At hindi na tulad ng dati na nakikita natin ang pagbibilang kung mali yung pagtara. Nag-aaway pa doon sa presinto yung mga di ba dati, nagsusuntukan nga kasi yung isang tara napunta sa kabila paano sa ngayon hindi na natin makikita ito dahil makina na? Opo. Actually, yan nga yung nakita natin last elections, di ba? Na yung problema doon sa AES, yung hindi siya transparent, tapos madali siyang mamanipulate. Kaya nga patuloy na advokasya rin namin yung hybrid elections, yung kombinasyon ng electronic at saka noong manual. Pero ang nangyari ngayon, hindi pa ganong hybrid, di ba? Kaya patuloy po na ito ay sinusulong namin. Kaya pagka rin po kami nakaupo, ito po yung isa sa legislative agenda na aming tulong sa Senado at ganun din sa Kongreso dahil may mga party list din po kami tumatakbo sa mababang kapulungan naman. Yes. Kaya, isa, kailangan nating bantayan at saka pangalawa, yung pong, hindi po tayo dapat matapos doon sa pagkatapos na ng eleksyon. Kailangan pong bantayan yung mga nandyan na uupo pagkatapos ng Mayo 12 at kailangan na palakasin natin yung usapin ng accountability. Yung ikaw, umupo ka dyan, may accountable ka to the people. Ano man ang gawin mo, lahat, salin mo,
yung iyong yung iyong bank accounts, yung mga lifestyle mo, lahat 'yan dapat na minomonitor natin nang sa ganun makita talaga natin kung sino ba itong mga ito at ano ba ang ginagawa nila. Hindi lamang yung binabantayan, yung aktual na kanilang mga isinusulong ng batas, pero lahat ng aspeto ng buhay nila, kailangan yung buhay nila in relation to lalo na doon sa kanilang assets and liabilities, yung kanilang bank accounts, kailangan open ito to the transparent, kitang-kita, no? Okay. So ito kanina ay nabanggit ko na bago tayong mag-break yung tungkol dun sa isang nagpapahirap sa maraming mga kababayan natin, ang mga buwis, no? Ma'am, pagdating po sa patuloy na yung mga bilihin natin tumataas dahil din sa dagdag na buwis yan, di ba? Ngayon po, dun sa punto po ng paglalagay ng VAT, sa tingin niyo po ba, ito ay dapat nang tanggalin? Actually, sa langis, mas marami, di ba? Parang 4 na patong ng buwis ang idinadagdag. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Alam nyo, nung ipanasa po itong expanded value-added tax, this was also during my time. At ako po talaga nagbantay dyan. At talaga noon pa po, bumoto na po ang mga party list namin sa ilalim ng mga kabayan ng hindi pag-aproba nitong expanded value-added tax. No? Apo. Ito po ay regressive. Ibig sabihin, ito po ay mas disbantahe yung mga mahihirap. Kaya kailangan pong hindi regressive ang ating form of taxation. Pangalawa, yun pong tama po ang sinasabi nyo, yung lalo na doon sa petrolyo, bukod sa IVAT, meron pa po yung excise tax at saka yung mga patong-patong sa power din. Ang daming patong-patong na singilin, bayarin, So ito pong lahat na ito kailangan tanggalin. At yung nararapat lamang na na buwis ang ilagay diyan, itatawag na hindi regressive. Ang epekto po halimbawa doon sa presyo ng bilihin, kung tatanggalin lang yung IVAT at saka yung excise tax sa ating produktong petrolyo, napakalaki na po ang impact niyan doon sa oil mismo, sa gas, at saka doon sa presyo ng mga bilihin. Kaya hindi po totoo na wala nang magagawa doon sa presyo ng mga bilihin. Pero po, sabi po ng mga sabi po ng gobyerno papaano yung mga ibang services? Kasi dito kinukuha yung mga serbisyo 'di ba? Ng pamahalaan dito kukunin. Serbisyo akap tupad, sa serbisyo para sa taong bayan. So, ang nakagitan yung alternative para dun sa kung tatanggalin tong mga VAT na to, even yung train, 'di ba? Yung sa train law natin, saan kukuha po ng kakaragdagang pondo? Actually, meron kami tinatawag na billionaire's tax. No? Okay. Dagdagan natin ang tax yung mga mayayaman. At dapat lang naman, 'di ba? Na wag lagi namang yung mga mahihirap ang ating pinapahirapan. Dapat meron ding kontribusyon doon sa pagtataas ng kita ng gobyerno, itong mga billionaire, itong mga milyonaryo. At ito po, pag ma-determine natin yung tamang taxation sa kanila, malaki na yon para ilagay natin doon sa serbisyo. Ma'am Liza, eto, bago tayo mag-break, alam ko po, mahirapan po kayo mismo sa Makabayan Block na talagang upakan itong mga kapitalista. Kasi whatever it is, nagkakaisa rin po sila Okay? Ngayon, pwede po ba tayo mag-zero in muna sa talaga nagpapahirap po sa atin? Ang nakikita ko po talaga nagpapahirap sa atin ngayon. Itong Meralco Apo. Sobra na po ang singil Apo. Tama po kayo. Bakit na po ang ERC po natin sinasang-ayunan pa po yung Meralco? Parang atsoy ng Meralco ang ERC. Sorry to say that, but I think it is the truth. Tama po kayo. Sa marahabang panahon, hinilingan na ng ERC itong Meralco. Kaya, di ba, ang dami nilang mga nakatago, hidden agenda. Target. Diba? Hidden Opo. target. Na talagang nagpapalaki ng kanilang profit samantalang tayo nahihirapan. Alam nyo, napakataas ng component ng pagbabayad sa kuryente ang gastusin ng mga pamilya, hindi po ba? Opo. Parang 1/3 yan
sa taas ng kuryente natin. Lalo na ngayon, summer. Oo, sa araw. Ngayon nagtaas na naman ng April Mm-mm. ang atin pong ang Meralco, no? Kaya't umiiyak na talaga ang sambayanan dito sa tingil na ito ng Meralco. Kaya po kailangan talaga itong ERC, kailangan ding i-review ito kasi yun pong mga yung mga commissioner diyan ay one way or the other nagkaroon ng connection doon sa mga power corporation. Ayun. Kaya ang isa po na panukala namin, Mm-mm. kailangang suriin, kailangan may pagbabawal. Mm-mm. No, isa 'yon, no, na konkreto, may pagbabawal na umupo sa ERC yung mga umupo o nagkaroon ng kaugnayan o naging empleyado o consultant ng mga power corporation. Conflict of interest, Ma'am Liz. Correct. Oo. Diyos ko po. Yun. Di ba? Oo. Talagang mahihirapan sila mag-decide pagka medyo kontrolado sila. Di ba, no? Okay, so, Ma'am Lisa, and sa mga kabahagi nating nakatutok ngayon, sandali lang, magbe-break lang kami at syempre magbabalik ka agad ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, ma'am, eto, kayo po ay kilalang-kilala na. Every time naririnig natin ang Lisa Masa, nakakabit na lagi dyan yung Gabriela, di ba, no? And syempre, pagka Gabriela ang pinag-uusapan, ito yung mga para sa kapakanan ng mga kababaihan. Meron pa Hindi ba? lamang yun. Ano yun, Tata Ben? Lisa Masa. Oh. Female yan. Oo. Ay, yung lalaki, ano? Maso. Maso. Panglalaki. Maso daw. Okay. May maso ba? Ganun no? Ganun katapang, di ba, Gabriela? Pero, eto ma'am, ang tanong ko, meron pa ba kayong naiisip na kailangang bigyang pansin pagdating sa mga pangangailangan ng mga kababaihan, no? Me, speaking as a female, no? Kasi, lalong-lalo na po yung mga buntis, may karagdagang bang benepisyo para sa kanila. Yung mga OFW, nakaramihan din mga kababaihan na napupunta sa iba't ibang bansa. Ayun, Ma'am Liza. Po, halimbawa doon po sa OFW, ang isa po dyan, bilang tayo po may principal author ng Anti-Trafficking in Persons Act, kailangan po na tingin namin na amyendahan ito kasi marami pong forma ngayon ng trafficking na hindi covered doon sa ating batas. Ang pangalawa, yun pong parusa na mas mabigat doon sa ating mga agents of the state involved sa trafficking mismo. Kasi nakita po namin maraming forma ng trafficking lumalabas o nangyayari doon sa formal channels which is supposed to be covered by the government, by our agencies, di ba? Government agencies. Balita ko po, Ma'am Lisa, itong mga government agencies po natin, law enforcement, sila mismo nag-ooperate din sa backdoor kaya nakakalusot area natin. Oo. Yes, tama po. Kaya nga po, kailangan talaga yan noong pananagot, accountability. Accountability. Yes. So, yun. Di syempre, yun ding ating mga, ito talaga, umiiyak po talaga ang mga OFW dito. Yung ang dami nilang dagdag na bayarin. Okay. Yung insurance, yung PhilHealth, yung SSS, yung kung ano-ano pa. Na talagang nababawasan po ang kanilang monthly income. Kaya ang sinasabi nila, tanggalin itong mga dagdag na bayarin kasi ito po ay mandatory Mandatory po. Mandatory. Kung gusto nila voluntary. Halimbawa, kung sinong gustong mag-access ng SSS, di sila. Kasi meron pong iba't ibang social security arrangement din sila sa kanilang employer. So, nagkakadoble-doble. Ganun po yung nangyayari. So, kaya nagiging dagdag sa kanila. Liliit yung kita, no? Yes. So, yan. At saka yung mga support services, lalo na pagka yung sila ay nasa gitna ng gyera, kung may mga kalamidad doon sa bansang pupuntahan nila. So, ito yun. Gusto nila ng suportang serbisyo. Yan. Kaya yung mga OFWs in distress natin, ang marami babae, katulad ni Mary Jane Veloso, di po ba? Dati, kung may mga kaso na-involve sila sa kaso, sila ay sinampahan ng mga gawa-gawang kaso, kailangan nila ng
legal services. Assistance, no? Support, yes, support. Even yung translation, kailangan po nila yan. Yan, oo. Ito po sa ating mga OFW. Okay. And then of course, yung trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Yan lagi na sinasabi. Na sana Yan. may trabaho talaga Oo. dito para hindi na nila kailangang lumabas ng bansa. Mm-mm. Ngayon, ang isa pa po, pagdating naman particular sa women, ang dami po nating kailangan pang amyenda na gawin. So yung sexual harassment, yung Safe Spaces Act na kailangan din niyang amyendahan, expand pa kasi marami rin po na forma ng sexual harassment na hindi pa rin covered sa kasalukuyang mga batas. Ganun din yung diborsyo. So ito po ay pinapanukala din namin kasi po yung mga babae talaga, sabi ko nga, bakit kaya mga babae ang gusto ito? 'Di ba? Parang sa first thought, parang lalaki ang gusto mong nakikipaghiwalay, 'di ba? Oo. Babae talaga ang naglalabi. Meron talaga silang organisasyon na pro-divorce na talagang naglalabi sila very strongly para magkaroon ng diborsyo sa ating bansa. Ito po yung suportado ninyo. Papuro po ba kayo? Actually, ako po ang nag-file nung first version ng okay. first bill ng Gabriela. That is under my term, no? I think it's 2004 nung nag-file po tayo ng first version ng GWP divorce bill. At tawag natin dito Pinoy style divorce kasi hindi naman ito yung parang basta na lang ikasal ka ngayon, mamaya after kinabukasan, o ano. Ito po talagang may batayan. Halimbawa, Yes. yung pambubugbog, yung napakapansamantala na yung kasal, at hindi na talaga peaceful ang pagsasama, talagang detrimental na ito sa babae, lalaki at saka sa mga anak. So ayun po, kailangan ng opsyon ng diborsyo kasi yung mga kasalukuyang batas, they are not enough para po matugunan ang sitwasyon ng mga gusto nang kumawala doon sa marriage. Sapagkat tingin nila ang kasal dapat masaya, hindi siya dapat kadena. Oo. Kadena ka doon sa isang hindi na magandang sitwasyon. Oo. Ma'am, yung ngayon, marami tayong naririnig na tumataas ang teenage pregnancy, no? Sa murang edad, basta madidinig natin talagang ang dami, minsan nga 13 years old, no? Ma'am, makakatulong ba yung sex education sa mga kabataan? Definitely makakatulong po. Lalo tayo po ay supporter ng comprehensive sex education na progresibo kung saan talagang inaalam natin ano ba ang dahilan ng teenage pregnancy. Kasi po sa ngayon, kung yung adolescence ay dinidefine natin, this is adolescence or teenage pregnancy, it will be 19 below, di po ba? Ngayon po, ang karamihan talaga na nagiging pregnant ay yung dito yung mga 19 years old and then down the line. Pero this past years, biglang lumaki yung rate of increase doon po sa mga 12, 13 years old. Yes, Oo nga, masyado bata na po eh. Bahala ito. Basta maagang dinatnan na, di ba? Oo, at saka po, ang isa po kasing dapat tingnan din natin ay yung edukasyon din mismo. Opo. Kasi unfortunately, ang lakas po ng dropout rate yung mga kabataan. Sa eskwelahan, 6 years old, dropout, then yung grade 12, Hindi na nag-aaral. Hindi na nakakapag-aral. So, isa yung tingin ko, isa yung factor kung bakit early pregnancy. Kasi kung ikaw nga naman, nag-drop out ka na, wala ka na ginagawa, di ba? And then you get prone to having relationships early, etc., di ba? Ganun din yung kawalan ng trabaho. Kung ikaw ay, kasi kung ikaw ay 16 or 19, pwede ka na magtrabaho eh. So, dahil wala kang makuhang trabaho, di idle ka na naman, di ba? So, nagre-relasyon, etc. So, doon, yung problema na sa educational system at saka yung trabaho contributes a lot to the situation where medyo idle ka at naghahanap ka ng affirmation na posibleng sa isang relasyon and then nabubuntis ka. And then of course, yung hindi mo nga alam, you don't know your body, di ba? Yes. Kaya yung access mo doon sa education on how to
controlled pregnancy ay ay wala sa'yo. Oo. Diba? Ma'am, nabanggit niyo yung tungkol sa education. Maikli na lang bago tayo mag-break. Ano po masasabi niyo sa panawagang tanggalin na yung K+12? Ibalik na po sa dating sistema. Opo, proponent po ako niyan. Talaga pong ang mga nanay ay visit na visit dito sa K-12. Kasi dagdag lamang ng taon. Dagdag gastos, dagdag bayarin. Oo. Na hindi naman nakakatiyak na ikaw ay mai-empleyo. Yun po ang masaklab eh. Kahit nga ang kolehiyo, di ba? Kahit nag-graduate ka, wala ka pa rin trabaho. Exactly. Ang problema, hindi po doon ang problema po doon talaga sa ang atin bang ekonomiya ay nakakapaglikha ng trabaho. Yes. Yun po ang isang dapat nating isolve. Kasi parang doon tayo nagsosolve sa doon sa, meron na tayong mga graduates ng ganito, K-12, pwede na magtrabaho yan. Hindi naman po ganun ang realidad. Wala rin. Opo, so ang nangyayari po talaga yun, dagdag talagang pabigat, talaga, tuwing tatanungin ko yan, talaga ang lalakas ng sigaw ng mga nanay, tanggalin na yan. Iyon. Kaisa ako dyan, ma'am. Opo, diba? Alright. Okay. Sige. Mag-pause lang muli tayo for a break at ito'y katangi-tanging tanong ni Tata Ben sa mga fini-feature natin, no? Dito sa programa na mamaya yan. Maririnig natin ang kahintay-hintay na tugon ni Ma'am Lisa sa pagbabalik ng Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Nagbabalik po ang Pamumuno 2025 at pumapasok na po tayo sa final segment ng ating programa. Bago yung mga pa-shoutout at yung ibang tanong pa rito, Tata Ben, mas magandang unahan mo na. Ito yung natatanging tanong natin sa mga fini-feature natin. Nako, may special question, ha? Oo, special question. Ma'am Lisa, we have only 6 days left before the elections. And today, nabanggit na po ninyo yung mga problema na kinakaharap ng bawat mamamayan ng ating bansa sa kasalukuyan. At napupunta po tayo dun sa pamamahala, kumbaga sa pamumuno ng mga oligarko, mga kapitalista and so on and so forth. Talagang wala nang puwang ang welfare of the ordinary Filipino people. Ngayon may election po tayo. 6 days from now, election na po ito. Sa tingin po ninyo, Ma'am Lisa, with all the things that you have said already today, sa tingin po ba ninyo, dapat po ba kayo na iboto ng mga Pilipino? At bakit? At bakit? Opo. Dapat po akong iboto ng ating mga kababayan dahil hindi po ako artista. Hindi po ako kapitalista, hindi po ako may-ari ng negosyo, hindi po ako makadayuhan. Ako po ay aktivista. Pamula pa nung ako ay aktivista sa Universidad ng Pilipinas, nung ako ay estudyante, nung ako ay mambabatas, aktivista po ako. Kahit po ako ay nasa ilalim ng Office of the President sa Malacanang, aktivista po ako na may kredibilidad, nagsulong ng interes ng mga mahihirap at mga sektor na pinagsasamantalahan ng politika na makamayaman at makadayuhan. Yung politika na bulok, ito po ang gusto nating tanggalin. Ito po ang gusto nating yanigin. Ito pong kuta ng mga negosyante, ng mga malalaking may-ari ng lupa, ng mga kapitalista, ng mga makadayuhan. Para nang sa ganon ay magkaroon po ng boses ang maliliit, ang ating pong taong bayan. Meron po tayong plataforma, kami pong 11 sa ilalim ng Makabayan. Ito po yung plataforma para sa kagiat na ginhawa, para sa demokrasya, at para sa kalayaan. Bigyan po natin ng tsansa ang tunay na oposisyon mula sa hanay ng taong bayan. Hindi po itong kampo ng kadiliman at kampo ng kasamaan. Panahon na po para baguhin ang politika ng ating bayan. Kaya atin pong ipanalo. Number 44 po ako sa balota. Makakatiyak kayo na ang tapang ng masa at galing ng masa dadalhin po natin sa Senado. Meron sana akong idadagdag dun eh. Oh. Ang maso ng masa. Ang maso ng masa. Diba, no? Pupukpok. Oo. Diba? Pupukpok. Correct. Para durugin. Durugin. Oo.
politikang bulok. Exactly. Tamang-tama, sasabihin ko na po yan. At least maalaala po ninyo ako. Oo. At least, 'di ba, yung signa, ano yung bang nakikita natin pag justice ang pinag-uusapan, merong 'di ba? Meron din pinupokpok doon, pero ito matindi kasi maso to, mabigat. Mas mabigat to, Ma'am Lisa. Pagdating sa Senado, ang masa magiging maso. Yan. Okay. And then I'll do that. Okay. I'll see you. Sige. Okay, eto pa, Okay. meron pang question dito, Ma'am Lisa, no? Galing kay Anne-Marie Dan. Paano mo pong planong tugunan ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya sa Pilipinas, lalo na raw po sa Mindanao kung saan pinakamataas ang antas ng gutom at kahirapan? Opo. Well, sa Kagyat po, gaya ng sinabi ng plataforma ng Makabayan, itaas po natin ang sahod ng mga manggagawa. Mhm. 1,200 across the board para Yes. doon sa private employees at 33,000 para sa government employees monthly. Mm-mm. So, ibaba po ang presyo ng mga bilihin. So, kagyatin po yan. Tanggalin yung iba, lalo na sa langis at saka sa mga mahalagang utilities katulad ng power. Ganun din, of course, ito yung short term. No? Sa pangmatagalan, atin na pong ipatupad yung tunay na reforma sa lupa na magkakaroon ng distribution of land and support subsidies to our farmers. Abante po natin, paunlarin ang ating produksyon, yung productive forces ng ating ekonomiya. At ganun din for the best part of what should happen is that if we are going to develop our manufacturing sector, our industry, atin po paunlarin ang ating mga Filipino entrepreneurs para sila maging talagang business leaders at sila po ang mga ngapital doon mga negosyo. Hindi po yung dayuhan. Kasi yung mga dayuhan, talagang inilalabas lang nila ang pera. Hindi ini-invest dito sa Pilipinas. Hindi nagsisirculate dito sa atin. Tama. Circulate sa Pilipinas. Ito yung 3 programs na kailangan natin i-implement para ang ating pong ekonomiya ay mapunta sa landas ng pag-unlad. Ayun. Nadinig ko kanina yung manufacturing, naalala ko, lahat na halos ng produkto may tatak China, di ba? Made in China, made in US. Di ba? Parang wala na, bibihira na lang, parang nandun na lang sa kultura ata. Ano yun? Yung bilihan ng kultura products yung nakalagay ng made in the Philippines, pero sa ibang products wala na po ang made in the Philippines, no? Oo. So, eto pa, meron pang isang question dito, no? Yung kanina nabanggit natin yung sa edukasyon. Pero paano nyo po magagawa, no, na magiging affordable, abot kamay, ang, quote-unquote, dekalidad na edukasyon para po sa lahat ng kabataan? Well, unang-una po, dapat dagdagan ang budget para sa ating edukasyon. At the minimum po ay 5% ng ating GDP should be allocated to education. Importante po yan. Yes, at ganun din ay dapat merong managot doon po sa paglustay ng pera na dapat nilalaan sa edukasyon. Alam na po natin yan, nakasala ngayon yung impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil doon sa paglustay niya ng, ito lang, ehemplo, 125 million pesos sa ilalim sa loob ng 11 days. No? Hanggang ngayon, 11 araw lang po yan. 11 days lang. Kailangan pong managot siya dito para magbigay ng senyales na hindi dapat ito maulit. No? Dapat parusahan ang ating mga government officials. Especially education ito, napakahalaga ito sa atin. So, ang nagwawaldas ng pera ng taong bayan, kailangang managot. Ayan, At may pera po tayo. Hindi po totoo na wala tayong pera para sa edukasyon. We have the money. Napupunta lamang sa bulsa ng mga politiko Tama po. Sa bulsa ng mga korap. At alam ko po yan kasi naging cabinet member po ako. At alam ko po na monitor ko kung magkano na lang ang pera ng mga ahensya through the year. No? Sa NAPSI, no? Nakikita ko may pera. May pera tayo. Hindi lang talaga naalala. So there's actually money available. Napupunta lang sa iilan. Oh, yan. Nakalang sa PhilHealth, di ba? Billion yun eh. Exactly.
close to 90 billion, di ba? Opo. Ang pera doon. Na hindi talaga inilaan para doon sa edukasyon. Okay. Sa kalusugan. Yes. Okay, so ma'am, thank you very much for your time na O yung maso natin ha. Natutuwa kami na kasama kayo. Meron na akong alam na isa, maso. By the way, shoutout muna tayo kay Ann Renia, Lizelle Carranza, Russell Quezon, Miguel Cruz, Aldrin Santiago, Rona Manlapas, of course kay Uno Maki, Karen Mendoza Pama, Booker Panotes, hello po sa inyo. At syempre, thank you very much sa ating production sa pangunguna ng ating masipag na head, si Miss Ango, Manager Ram Alonso, of course, magiting din tong mga researcher natin, si Serge Magat and Fiana Sweet Ferrer. Thank you very much. Ma'am Lisa, thank you very much for your time, for this interview. At hangad po namin with only 6 days to go before election, hangad po namin na yung buong puwersa ng makabayan ay dapat po magkaroon ng puwang dito po sa ating Senado. So, ipanalangin po namin na magtagumpay po ang mga balakin po ninyo. Maraming salamat po. At mabuhay po kayo sa pagbibigay ng espasyo sa amin. At isa po talagang nakakahanga na kayo ay nabibigay ng impormasyon sa atin pong mga botante. Yan. Thank you very much, Ma'am. Ma'am Lisa, and see you in the Senate. Approve. With your maso. Ayun. So, mga kabahagi, sumayin nyo na naman po ang isang oras, no, na pakikipag panayam natin sa isa na namang tumatakbo ngayong eleksyon. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po, ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.